Noong mga huling buwan ng taong 2000, ang Pilipinas ay nasa gitna ng matinding pagbabago at kaguluhan sa politika. Sa panahong iyon, maraming isyu ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at ilegal na transaksyon ang lumalabas. At kakaunti lamang ang may lakas ng loob na magsalita at ilantad ang katotohanan. Kabilang sa mga matatapang na tumatayo ay si Salvador Dacer, mas kilala bilang Bobby. Isang respetadong public relations practitioner na may hawak sa reputasyon ng iba't ibang maimpluwensyang politiko sa bansa. Sa loob ng mahabang panahon, kilala si Dacer sa pagiging walang kinikilingan, matalas ang pananalita, at hindi natitinag ng anumang banta o impluwensya. Ang kanyang mga isinusulat at ibinabalita ay madalas tumutukoy sa mga malalaking issue at may kinalaman sa matataas na opisyal ng gobyerno, mga politiko, at maging sa mga pinuno ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Kasama niya sa halos lahat ng kanyang pagkilos ay ang kanyang tsuper, katulong at matalik na kaibigang si Emmanuel Corbito, isang simpleng tao na tapat, maaasahan, at naging katuwang niya sa loob ng maraming taon. Nagsimula ang trahedya noong Nobyembre 24, 2000 sa hapon ng araw na iyon. Matapos dumalo sa isang mahalagang pagpupulong sa isang gusali sa Maynila, sumakay sina Dacer at Corbito sa kanilang sasakyan upang bumiyahe patungong bahagi ng Metro Manila. Habang sila ay nagmamaneho sa kahabaan ng Rojas Boulevard, malapit sa lugar ng Quirino Grandstand, bigla silang hinarang ng dalawang sasakyan na walang plaka. Ngunit may sakay na nakasuot ng uniforme ng pulisya. Sa simula, akala nila ay karaniwang pagsusuri lamang o paghinto para sa mga patakaran ng batas. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Walang ano-ano'y pilit nilang inilabas sina Dacer at Corbito sa kanilang kotse, itinulak sila sa loob ng isa pang sasakyan at dinala palayo ng mabilis at palihim. Mula sa sandaling iyon, hindi na sila muling nakita ng kanilang mga pamilya, kaibigan o sinumang kakilala at tila naglaho sila ng walang iniwang bakas sa gitna ng maingay na syudad. Agad na kumalat ang balita ng kanilang pagkawala at agad na nagdulot ng matinding pagkabahala sa buong bansa. Alam ng lahat na ang trabaho ni Dacer ay puno ng panganib dahil sa mga makapangyarihang tao na kaya niyang ibunyag ang mga sikreto nito. Kaya ang hinala ng nakararami na ang kanilang pagkawala ay hindi aksidente, kundi isang sadyang ginawa upang patahimikin sila sa kanilang mga nalalaman. Agad na inilunsad ang malawakang paghahanap ng mga otoridad, ng mga grupo ng mamamahayag at ng kanilang mga pamilya. Naglabas sila ng mga paalala, nagtanong sa mga saksi at sinuri ang bawat posibleng maging daan ng investigasyon. Ngunit sa loob ng halos 2 taon, walang tiyak na impormasyon ang lumabas. Parang inilubog sila sa malalim na anino at tila may mga taong gumagalaw upang takpan ang katotohanan at pigilan ang anumang pagsisiyasat na makarating sa ugat ng pangyayari. Ang katotohanan ay nagsimulang lumitaw noong mga taong 2001 hanggang 2002 nang magsimulang magsalita ang ilang mga individual na may kinalaman sa pangyayari o nakakaalam tungkol dito. Sa kanilang mga pahayag, unti-unting nabuo ang buong larawan ng nangyari matapos silang madukot. Ayon sa mga salaysay, mula sa Maynila ay dinala ang 2 bihag sa malayong probinsya, partikular sa bayan ng Indang, Cavite, isang lugar na kilala sa pagiging masukal, liblib at malayo sa mata ng mga tao at sa mga pangunahing daanan. Doon, sa isang nakahiwalay na lupain na pag-aari ng isa sa mga kasangkot, ikinulong sina Dacer at Corbito sa loob ng ilang araw. Sa panahong iyon, sila ay binantaan, tinanong at pinagbantaan ng kamatayan kung hindi sila susunod sa mga utos ng kanilang mga bihag. Ngunit sa huli, napagdesisyonan ng mga may hawak na wag na silang palayain upang walang makapagbunyag sa kanilang mga gawain. Sa gabi ng itinakdang araw, isinagawa ang malupit na wakas. Ayon sa pag-amin ng mga sangkot, sina Dacer at Corbito ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal upang hindi marinig ang anumang sigaw o ingay, upang tuluyang maitago ang kanilang pagkakakilanlan at walang matuklasang ebidensya ang mga investigador. Gumamit sila ng matinding paraan upang sirain ang mga labi. Ang mga katawan ay inilagay sa gitna ng mga gulong na puno ng goma, binuhusan ng maraming gasolina at sinunog ng matagal hanggang sa matunaw ang karne at maging abo ang malalaking bahagi ng katawan. Ang mga natitirang maliliit na buto at abo ay iniligpit at itinapon sa malalim na bahagi ng ilog
at sa mga masukal na bahagi ng kabundukan sa paligid upang walang makitang bakas na magpapatunay na sila ay namatay sa lugar na iyon. Sa paglilitis na sumunod, unti-unting lumabas ang mga pangalan ng mga taong may kinalaman sa krimen. Kabilang sa mga pinaghihinalaan ay ang mga miyembro ng isang unit ng pulisya na kilala sa pagiging malapit sa mga makapangyarihang tao, pati na rin ang mga individual na nagsilbing tagapamagitan at tagapagpatupad ng utos. Ang isa sa mga pinakamalaking issue na lumabas ay ang isang malaking tanong, kung sino ang tunay na nag-utos sa pagdukot at pagpatay. Maraming pangalan ang binanggit, kabilang na ang dating pinuno ng pulisya at mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ngunit sa kabila ng mga hinala at paratang, walang sapat at matibay na ebidensya na direktang mag-uugnay sa kanila sa mismong krimen. Ang mga taong napatunayang may direktang ugnayan sa paghawak, pagpatay at pagtatago ng mga labi ay ang mga tauhang nasa ibaba ng posisyon at sila ang hinarap sa hukuman. Matapos ang mahabang panahon ng pagdinig, pagsusuri ng mga salaysay at pagharap ng mga ebidensya, naglabas ang hukuman ng desisyon. Ang mga taong napatunayang may sala ay hinatulan ng parusang habambuhay na pagkakakulong nang walang pagkakataong makalaya bilang katapat ng kanilang ginawa. Sa kabilang panig naman, ang mga pinaghihinalaang nasa mataas na posisyon na natiling malaya at itinuring na inosente dahil sa kakulangan ng sapat na patunay na magpapatunay na sila ang nagplano na nag-utos sa buong pangyayari. Hanggang sa kasalukuyan, ang kaso ni Dasser at Corbito nananatiling isa sa pinakamasalimuot at madilim na bahagi ng kasaysayan ng krimen sa Pilipinas. Ang kanilang mga labi ay hindi kailanman ganap na natagpuan, kaya't ang kanilang mga pamilya ay hindi pa rin nakapagbigay sa kanila ng maayos at buong seremonya ng paglilibing. Ang kwentong ito ay nagsisilbing mahalagang paalala sa lahat ng panganib na kinakaharap ng mga taong nagsasalita ng katotohanan at sa mga hamon na kinakaharap ng hustisya kapag ang mga sangkot ay may hawak ng kapangyarihan, impluwensya at kakayahang itago ang katotohanan. Ang alaala ni Dasser at Corbito ay nananatiling buhay bilang simbolo ng katapangan at ang kanilang kwento ay patuloy na ikinukwento upang ipaalala sa susunod na henerasyon na ang kalayaan sa pamamahayag at paghahanap ng katotohanan ay may halaga na minsan ay katumbas ng sariling buhay.